Sabi nila, ang bawat kwento ng pag-ibig daw ay maganda at makulay. Pero paano kung dumating na ang araw na humihirap na ang sitwasyon? Maaalala mo pa ba ang magaganda ninyong pinagsamahan? Para ang relasyon yung dalawa ay huwag niyo tuluyang bitawan? Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig mo sa iyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marvin, 22 years old at nagtatrabaho bilang isang office staff sa isang telecommunication company dito lang din sa Makati. Isa po akong single father, Mama Mia. Meron akong isang anak na babae na kakaisang taon lang po last month. Mama Mia, sobrang hirap po pala ang maging isang magulang. Lalo na sa edad ko na kaka-graduate pa lang ng college at kakapasok pa lang ng trabaho. Mama Mia, wala pa po akong sapat na ipon. At bukod doon ay kulang na kulang pa ang karanasan ko bilang magulang. Kaya naman naging sobrang challenging talaga sa akin ang bawat sandali ng aking pagiging tatay. Subalit wala naman po akong pinagsisisihan dahil worth it naman ang lahat ng aking pagod at puyat. Makita ko lamang na masaya at komportable ang aking unika iha. Mama Mia, ang totoo niyan ay nagsimula po akong kawilihan ng pakikinig ng inyong programa nung minsan pong mapadpad kayo sa aking homepage sa YouTube. Dati kasi Mama Mia ay libangan ko talaga ang panonood ng iba't ibang kwento ng buhay sa iba't ibang platforms. At nung makita ko nga ang isa sa mga kwentong iyong itinampok, ay hindi ko na napigilan ang sarili kong pakinggan yon. At nung mapakinggan ko ang kwentong yon, Mama Mia, ay doon na nga ako na-hook sa programa mo. Nakakahiyaman pong aminin na ang isang lalaking katulad ko ay nag-aabang araw-araw ng mga kwentong ine-air nyo. Pero Mama Mia, kayo po kasi ang isa sa mga inspirasyon ko para magpatuloy sa buhay. Iba't ibang kwento ang itinatampok ninyo. Kaya naman naisip ko rin, mga 2 buwan nang nakakaraan kung bakit hindi nga ba ako sumulat sa inyo upang magbahagi rin ng sariling kwento ko ng pag-ibig, ng love life namin ni Ana. Sisimulan ko po ang lahat nung una kong makita si Ana. Kasabayan ko po siya sa pag-a-apply noon bilang isang office staff. Morena, balingkinita ng pangangatawan, mahaba ang may lagpas balikat niyang buhok at meron po siyang magagandang pares ng mga mata. Nang sandaling nagtama nga po ang aming mga paningin, Mama Mia, pakiramdam ko ay parang huminto ang oras. At ang tanging naririnig ko lamang ay ang pagtibok ng puso ko. Natauhan na lang ako nang tawagin na ako ng HR personnel para sa aking interview. Lalo tuloy akong kinabahan, Mama Mia. Una't huling beses ko pong nakita si Ana nung araw na yon. Pagkalipas ng 1 linggo ay tinawagan ako ng kumpanya na pinag-a-applyan ko para sabihin na nakapasa ako. At laking tuwa ko nga nang sa first day of work ko ay muli kong nakita ang kagandahan ni Ana. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Mama Mia. Pagpasok ko noon sa conference room ay nakita ko si Ana na nakaupo. Tahimik lang siya, kaya naman in-approach ko siya, Mama Mia, at nag-hi ako sa kanya. Nag-hello naman siya, kaya naman nagpakilala ako. Humingi ako ng pasensya sa kanya dahil bigla ko na lang siyang nilapitan. Sabi ko, alam ko na first day of work niya. Na-amaze naman si Ana at nagtanong kung paano ko raw nalaman yon. Isa rin daw ba ako sa mga nag-interview sa kanya noon. Nag-sorry pa siya, Mama Mia, dahil hindi raw talaga siya matandain. Sabi ko ay hindi. Ang totoo ay katulad niya ako. Hindi pa nga ako nakatapos sa sasabihin ko, ang sabi niya ay magkatulad raw ba kami na hindi matandain sa mga taong nakakasalamuhan namin. Tumawa na lang ako, Mama Mia.
Nagpasalamat pa siya sa akin dahil ang akala niya ay mag-isa siya na ganon ang sitwasyon. Mabuti na lang daw at may katulad niya at hindi na raw siya alone. Mama Mia, hindi lang pala maganda si Ana kundi kwela din. Kaya naman Mama Mia, umamin na ako sa kanya na ang totoo ay natatandaan ko siya dahil nakita ko siya noong interview namin. Hindi ko lang alam kung natatandaan niya ako. Dahil hindi kasi raw siya matandain sa mga mukha ng mga nakakahalubilo niya. Grabe ka naman, sabay tawa niya. Kasasabi mo lang, di ba? Since mukhang pareho naman tayong nakapasa at mukhang magkakasama tayo ng matagal sa kumpanyang ito, magandang pagkakataon na rin to para magkakilala tayo. Kung okay lang sa'yo. Kasi mas ayos na ding may ka-close na agad sa unang araw mo pa lang sa trabaho. Again, I'm Marvin. And you? Ana. Ana ang pangalan ko. Sagot niya. Mama Mia, hindi na ako nagpapigil at humirit na ako sa kanya. Hello, Ana. May nakapagsabi na ba sa'yo na maganda ka? Tumawa lang siya at ang sabi niya ay bolero ako. Pinupo pa nga niya ako nung una kaya ang sabi ko wag niya akong ipo dahil pakiramdam ko ay tumatanda tuloy ako. Sa tingin ko naman ay medyo magkaedad lang kaming dalawa. Sabi niya Mama Mia, akala niya kasi ay mas matanda ako sa kanya dahil mas matangkad ako ng di hamak. Tumawa ako at sinabing bakit pandak ba ang tingin niya sa sarili niya. Sinabi ko bang pandak ako? Uy, matangkad din ako, no? Pero mas matangkad ka nga lang. Pero pwera biro. Akala ko talaga mas matanda ka sa akin. Sabi niya sa akin, Mama Mia. Ako naman ay nagsabi na hindi naman ako nagbibiro na maganda siya. Ang totoo niyan ay pamilyar ang kanyang mukha sa akin. Kunwari pa akong nag-iisip noon. Sabi ko, mukhang nakita ko na siya somewhere. Parang mas nakikita ko siya sa future ko. Mama Mia, halata namang nagpipigil lang ng kilig noon si Ana. Hindi lang daw pala ako bolero kundi corny din ako. Tumawa na lang ako at ang sabi ko, hindi naman ako corny. Ang totoo niyan ay mahiyain talaga akong tao. Tahimik. Kaso pagdating sa kanya, hindi ko yata kayang hindi sabihin ang nararamdaman ko. Parang pagkasama ko kasi siya ay palaging gustong sumigaw ng puso ko. Napapatawa ko na noon si Ana sa mga hirit ko, Mama Mia. Sabi niya na saan ko raw nakukuha ang mga sinasabi ko. In fairness daw, bago sa pandinig niya ang lahat ng mga hirit ko. Sabi ko, ako ang gumawa ng pick-up lines na yon para sa kanya. Unique lang yon, katulad niya. Walang katulad. Kaya naman tumawa siya at binibiro ako na may nanalo na. Pagkatapos noon ay inaya na niya ako na umattend na sa orientation dahil baka malate pa kami. Tumawa na lang ako, Mama Mia, at ang sabi ko, sana ay nagustuhan niya nga ang mga pick-up line ko. Oo na lang, sabi niya. Humirit pa ako ng isa at ang sabi ko, gusto din kita. Doon nga ay nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa ni Ana, Mama Mia. At lalo nga kaming naging close sa isa't isa nang hindi lang kami basta naging magka-opisina, kundi dahil pareho kaming naging under ng isang department. Kaya naman araw-araw kaming nagkikita at nagkakakwentuhan. Sobrang nagkapalagayan po talaga kami ng loob ni Ana, simula nung unang araw pa lang namin sa work. Akala nga po ng mga office mates namin ay matagal na kaming magkakilala kasi madalas nila kaming naririnig na nagtatawanan at nagbibiruan. Ang totoo niyan, Mama Mia, kapag kasama ko po si Ana ay lumalabas ang likas kong pagiging romantiko. Patunay nga po doon ang mga pick-up lines na madalas kong maisip dahil sa kanya. Kaya nga po, hindi na rin ako nagdalawang isip pa na hingin ang permiso niya para ligawan siya. Ang alam ko kasi, Mama Mia, ay pareho naman kaming single nung mga panahon na yon.
Natuwa naman ako dahil agad na ibinigay ni Ana sa akin ang permiso niya para ligawan ko siya. Lumipas ang 6 na buwan ng aming probationary period at pareho na kaming nakapasa ni Ana sa evaluation, kaya pareho rin din po kaming naging regular na sa aming pinagtatrabahuan. Masayang-masaya po ako kasi alam ko na ang swerte-swerte ko. Una ay may regular na akong trabaho. Tapos meron pa akong inspirasyon para pumasok sa trabaho araw-araw. At matapos nga po kaming pumirma ng regularization contract namin, ay ibinigay ni Ana ang masasabi kong the best na regalo sa akin. Ang kanyang matamis na oo. Sobrang saya din po ng mga katrabaho namin dahil matagal na talaga nila kaming tinutukso sa isa't isa ni Ana. Nakesyo kulang na lang daw ay maging opisyal na kami ay magkasintahan. Nang araw din pong yun, Mama Mia, ay nagkasundo ang ilan sa aming mga kaibigan na i-celebrate ang pagiging regular sa trabaho namin ni Ana, na pareho naman din naming sinang-ayunan. Sa bahay po ng isa naming kaopisina ang venue kung saan nagkaroon ng munting salo-salo, inuman at kantahan. Actually, Mama Mia, hindi ko po talaga ini-expect yung inuman. Hindi po kasi ako pala inom na tao. Pero sa kulit ng mga katrabaho ko ay napilit din po nila akong uminom. Si Ana naman po ay napansin kong medyo lasing na rin habang masayang nakikipagkwentuhan sa iba pa naming kaopisinang mga babae. Nagdaan pa po ang mga oras at napansin kong imbis na maubos ay parang mas nadadagdagan pa ang aming iniinom na alak. Mama Mia, medyo may tama na rin ako at bahagyang nahihilo kaya tinigilan ko na rin ang pag-inom. Minabuti ko pong hanapin na si Ana dahil lumalalim na rin ang gabi noon. Baka po mapagalitan pa kami ng aming mga magulang. Pero hindi pa po ako nakakatayo sa kinauupuan kong sofa nang may maramdaman akong dumagan sa akin. Walang iba kundi si Ana. Matapos niyang umupo sa aking kandungan ay nagsisigawan pa yung iba naming mga katrabaho nang makita nila ang sweetness namin ni Ana sa isa't isa. Mas lalo pa nila kaming inaasar, Mama Mia, nung bigla na lang akong yakapin ni Ana at hinalikan ng aking leeg. Medyo na awkward po ako nung mga panahon na yon dahil hindi po ako sanay sa ganun, Mama Mia. Yung kamay niya kasi ay kung saan-saan na naglalakbay. Kaya naman pasimple ko po siyang sinaway. Babe? Yes, babe. Ang kamay mo, babe, medyo nakikiliti ako. Sabi ko, sabay bigay sa kanya ng mahihinang tawa. Tumawa naman siya, Mama Mia. Sabi niya hindi niya raw akalain na meron akong kiliti sa bewang. Akala daw niya ay wala. Ngayon daw ay alam niya na. Babe, ano ka ba? Remind ko lang sa'yo ha na marami tayong kasama. Alam mo naman yung mga katrabaho natin, sigurado na aasarin tayo pagdating sa opisina sa Lunes. Ay, makikita ko na ang mangyayari. I'm sure, hindi na naman sila titigil ng pang-aasar sa atin, lalo na't nakikita nila tayong ang sweet-sweet mo sa akin. Bulong ko sa kanya, Mama Mia, nang hindi marinig yun ng iba naming kasama. Bakit, babe? Ayaw mo bang makita nila na sweet tayo sa isa't isa? Sabi niya sa akin, sabay landi pa ng tagiliran ko. Syempre hindi naman sa ganun, babe. Alam ko na. Bulong niya sa akin. Siguro gusto mo yung tayong dalawa lang, di ba? Gusto mo akong masolo? Gusto mong ikaw lang yung nakakakita ng sweetness ko? Dahil gusto mo akong maangkin, tama ba? Dahasan niyang sabi sa akin. Mama Mia, sinabi ko sa kanya na hindi ko akalain na may ganun palang siyang side. Ang sabi niya, hindi lang naman daw ako ang romantic sa aming dalawa. Romantic din daw siyang tao. And since boyfriend daw niya ako at girlfriend ko siya, gusto raw niya, Mama Mia, na i-introduce sa akin ang pagiging romantic niya. Pero sinaway ko siya at ang sabi ko ay lasing na talaga siya dahil marami-rami na rin ang kanyang nainom noon. Sabi niya hindi raw siya lasing, konti pa lang daw ang nainom niya at nasa tamang pag-iisip pa naman raw siya.
Kaya alam na alam pa raw niya ang mga nangyayari. Besides, alam daw niya, Mama Mia, na gusto ko ang sweet at clingy na babae. Hanggang sa hinawakan na nga niya ang pantalon ko. Sinaway ko siya at pinigilan. Pero sabi niya, Mama Mia, karapatan daw niya yun bilang girlfriend ko. Bakit daw ang awkward ko? Ano raw ba ang nararamdaman ko? Sabi ko, mainit. Nakakaramdam ako ng mainit at nakikiliti din ako. Mama Mia, doon ay hinila niya ako sa isang sulok at hinalikan sa aking mga labi. Grabe ang mga halik niyang yun, Mama Mia. Nadadala na ako pero sinaway ko pa rin siya dahil natatakot ako na baka may makakita sa amin. Sabi naman niya ay may kani-kanilang mundo na raw ang mga kasamahan namin. Kaya huwag daw akong mag-worry at i-enjoy ko na lang ang moment naming dalawa. Alam daw niya na matagal ko na siyang gustong halikan, yakapin, at maging malapit sa kanya ng ganito. Sabi ko oo pero hindi naman sa ganoong klaseng sitwasyon. Sabi naman niya kahit anong sitwasyon ay pare-pareho lang yun, walang ipinagkaiba. Tsaka hindi naman daw siya palaging ganito kaklingi. Yun nga ang punto ko, baby. Parang wala ka sa sarili mo kasi lasing ka na. Sabi ko sa kanya. So ano, ayaw mo tong ginagawa ko sa'yo? Pagalit niyang singhal sa akin, Mama Mia. Kaya naman sabi ko hindi sa ganon. Sabi niya, Mama Mia, para raw siyang napapahiya dahil para ko raw siyang tinatanggihan. Hindi naman daw siya lasing. Oo, nakainom siya. Pero alam na alam pa raw niya ang ginagawa niya. Sinabi raw niya sa akin na hindi raw siya palaging clingy at ang ibig sabihin nun sa akin lang daw siya ganon. Kaya naman, Mama Mia, wala na akong nagawa pa nung bigla na naman niya akong sinunggaban ng halik. Sabi nga nila kahit na alam mo na ang mangyayari ay meron pa ring bahagi ng katawan mo ang hinding-hindi makakatanggi sa init. Nang mga sandaling yon, Mama Mia, ay para akong ibon na nabihag ni Ana sa kaniyang mga kamay. Hindi pa rin ako makapaniwala na meron siyang ganong side. Pero sa kabilang banda ay masayang-masaya naman ako dahil na-discovery ko yun. At si Ana pa mismo ang nagbukas ng pintuan para matuklasan ko ang bahaging yun ng kanyang pagkatao. Ngunit ang akala kong mainit lang na momol, Mama Mia, ay nauwi sa isang gabing hinding-hindi ko makakalimutan. Oo, may nangyari sa amin ni Ana nung gabing yon. Habang nangyayari ang mga tagpong yon ay may isang bahagi sa likod ng utak ko na nagsasabing wag ko nang ituloy dahil baka may pagsisihan lang ako sa huli. Hindi ganong eksena ang nakita ko noon sa aming relasyon ni Ana dahil unang-una, Mama Mia, ay bago pa lang kaming dalawa. At ikalawa ay hindi pa namin formal na naipakilala ang isa't isa sa aming mga magulang. Ngunit sa kabilang banda naman ay sobrang saya ng aking pakiramdam. Para akong lumulutang sa kalawakan, Mama Mia. Iba pala sa pakiramdam na habang ginagawa mo ang bagay na yon ay kasama mo ang taong mahal mo. Nang sandaling yon ay kapwa kami nabulag ni Ana sa realidad at mga tibok ng puso lang namin ang aming naririnig. Kinabukasan, Mama Mia, ay nagising na lang akong mag-isa. Sa sobrang kalasingan namin ni Ana ay hindi na namin namalayan na nakatulog pala kami sa kwarto ng aming katrabaho. At doon na nga din po may nangyari sa amin. Mabuti na lang dahil Biyernes noon at kinabukasan ay wala kaming pasok sa opisina. Nang sandaling yon ay inakala ko na nasa banyo lang si Ana o di kaya naman ay nasa sala. Kaya naman dali-dali akong nagbihis at hinanap ko siya sa buong bahay. Pero wala po akong anang nakita sa kagbuuan ng bahay. Bukod sa mga katrabaho naming natutulog sa sahig dahil sobrang wasak na wasak din kagabi sa inuman. Nang matsak ko na wala na nga talaga si Ana sa bahay ng katrabaho namin, ay nag-alala ko, Mama Mia. Mabilis kong hinanap ang aking cellphone para tingnan kung may text siya sa akin. Pero ni isang mensahe o missed call ay wala po.
Hanggang sa nagising ang isa naming katrabaho at sinabi na nagpaalam daw sa kanya si Ana bago umuwi kaninang madaling araw. Mga panahong tulog na tulog pa raw ako. Sinubukan kong tawagan si Ana, Mama Mia, pero nakapatay ang cellphone niya. Kaya naman nag-send na lang ako ng message sa kanya. Umaasa na sana ay mag-reply siya agad. At matapos kong ayusin ang aking sarili ay nagmadali na rin akong umuwi sa bahay namin. Naalala ko kasi nalagot ako kina nanay at tatay dahil hindi po ako nakapagsabi sa kanila na uumagahin ako. Dahil po sa isiping yon ay pansamantala kong nakalimutan ang tungkol kay Ana, Mama Mia. Nang maglunes na ay laking tuwa ko nang makita ko si Ana sa opisina. Hindi pa kasi kami nagkakausap masyado nung weekend dahil ang text lang niya sa akin ay masama raw ang kanyang pakiramdam. Naisip ko baka hangover kaya naman hindi ko na rin siya kinulit noon. Kaya naman sobrang excited po ako na makita siya nung araw ng Lunes. Kaso Mama Mia, parang may mali yata kay Ana. Sa buong araw ay hindi niya ako kinikibo. Ni hindi din kami sabay na kumain ng lunch dahil katwiran niya ay hindi raw siya nagugutom. Kapag sinusubukan ko siyang kausapin, Mama Mia, ay naiinis siya sa akin. Kaya naman sinubukan ko na lang natanggapin sa sarili ko na baka kailangan ng girlfriend ko ng space. Hanggang sa ang isang araw na hindi pakikipag-usap sa akin ni Ana ay nasundan pa ng isa at ng isa pa. Hanggang sa umabot na po ang ganoong pakikitungo niya sa akin ng mahigit isang buwan. Sa hindi ko po kayang bigyan ng space, Mama Mia, ng ganun katagal. Desperado na akong makausap siya dahil bilang boyfriend niya ay karapatan ko naman siguro pong malaman ang nangyayari sa kanya, hindi ba? Bukod doon ay napapansin na rin ng mga katrabaho namin ang tila malamig naming pakikitungo ni Ana sa isa't isa. Kaya naman isang beses during our lunch break ay nagkalakas loob akong kumprontahin si Ana. Nasa office kami noon, Mama Mia. Nauna nang lumabas ang mga katrabaho namin para kumain. Nilapitan ko siya sa desk niya. Babe? Ikaw pala, Marvin. Babe, pwede bang sabay tayong mag-lunch? Tanong ko sa kanya. Sorry Marvin, pero wala kasi akong ganang kumain ngayon. Sabi niya na halatang wala talagang gana. What do you mean na wala kang ganang kumain nakikita kitang kumakain kasabay ng iba nating katrabaho? Sarkastiko na ako noon, Mama Mia. Baka ang ibig mong sabihin wala kang ganang kasabay akong kumain, tama ba? Sabi ko sa kanya. Marvin, pwede ba? Huwag ngayon. Wala ako sa mood para makipagtalo sa'yo. Ana, puro ka na lang wala sa mood eh. Ilang araw na ba? Bakit hindi mo na kasi aminin? Sabi ko sa kanya. Ano bang gusto mong aminin ko sa'yo, Marvin? Ano bang gusto mong malaman, ha? Doon, Mama Mia, ay unti-unti ay nagkakainitan na kaming dalawa. Ang totoo. Yun ang gusto kong malaman. Ana, simula noong may mangyari sa atin ay iniwasan mo na ako. Di ba nga iniwan mo pa akong mag-isa kinabukasan noon? Tapos sabi mo masama lang pakiramdam mo, kaya hinayaan kitang makapagpahinga. Akala ko kapag nagkita tayo dito sa office ay magiging maayos ka na. Pero nagsimula mo naman akong iwasan. Inintindi ko yun kasi nasa isip ko, kailangan mo lang ng space. Pero naulit yun ng naulit lang hanggang ngayon. Yung totoo, Ana, may nangyayari bang hindi ko alam? May nangyayari bang dapat kong malaman? Sabihin mo. Mama Mia, medyo napapasigaw na ako noon. Mabuti na nga lang at wala kaming ibang kasamahang naiwan sa opisina kundi kami lang dalawa. Sinaway pa niya ako at ang sabi niya pwede ba na wag raw akong sumigaw. Ano bang gusto mong gawin ko, Ana? Magtatatalon sa tuwa dahil malamig ang pakikitungo mo sa akin? Nasaan na yung Ana na sweet? Kasi namimiss ko na siya eh. Sabi ko. Gusto mo ba talagang malaman kung bakit ganito ako makitungo sa iyo, Marvin? Gusto mo ba talagang malaman ang totoo? Sige, sasabihin ko sa iyo.
Buntis ako, Marvin. Mama Mia, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Halos mabingi pa ako nung sabihin niya yun sa akin. Oh, bakit parang hindi ka makapaniwala? Buntis ako, Marvin. Nagbunga yung nangyari sa atin last time. Sabi niya habang umiiyak. Kinakalma ko siya noon, Mama Mia. Pero ang sabi niya, paano raw siya hihinahon? Gago raw ba ako? Hindi pa raw siya handang maging isang ina. Bukod doon ay sigurado raw siyang magagalit ang mga magulang niya. Tiyak na kapag nalaman nilang buntis siya, ay itatakwil daw siya ng mga ito. Malaki raw kasi ang expectation ng kanyang mga magulang sa kanya, Mama Mia. Hindi raw dapat nangyari ang nangyari sa amin. Hindi ko raw siya dapat na binuntis. Sabi ko ay pareho naman naming ginusto ang nangyari noon. Pero sagot naman niya, Mama Mia, oo, gusto niya ang nangyari pero wala sa plano niyang mabuntis. Sinisipan niya talaga ako, Mama Mia. Kaya naman, pinagtanggol ko ang sarili ko. Bakit ako ang sinisisi niya? Pareho naman naming ginusto yun at isa pa, siya naman ang nauna para may mangyari sa amin. Sabi ko, wag na lang siyang mag-alala dahil pananagutan ko naman siya. Hindi naman ako katulad ng ibang mga tarantadong lalaki dyan na pagkatapos mabuntis ang girlfriend ay tatakbuhan na lang basta. Iba po ako, Mama Mia, dahil hindi ako pinalaki ng mga magulang ko na tumakbo sa mga responsibilidad. Pananagutan ko si Ana, kaya hindi niya kailangang itago sa akin ang kanyang pagbubuntis. Pero Mama Mia, mas nagulat ako sa sinabi ni Ana. Wala raw siyang pakialam kung pananagutan ko man siya o hindi. Hindi raw niya sinabi sa akin ang totoo dahil gusto niyang itago sa akin ang pagbubuntis niya. Nilihim daw niya ang totoo dahil ayaw niya talagang malaman ng iba na buntis siya. Ipapalaglag niya kasi ang bata. Ayaw niya raw sa sanggol na ito. Ang gusto niya raw ay mawala na ang bata sa kanyang katawan at hinding-hindi na ito isisilang pa. Mama Mia, doon ay umiyak na rin ako. Nakiusap ako na wag niyang gawin sa anak namin yon. Pareho naming dugot laman ang baby na yon. Hindi niya dapat sinasabi na ayaw niya sa kanya o iniisip na gusto niyang mawala ang baby namin. Sabi ko, ang isipin niya na lang ay yung mga ngiti at tawa niya, yung yakap niya, yung iyak niya, yung paglalambing niya. Lahat yun ay hinding-hindi niya mararanasan kapag pinapalaglag niya ang bata. Sabi ko, Mama Mia, huwag siyang mag-alala dahil hindi naman niya sosolohin ang responsibilidad. Nandito lang ako at handa siyang tulungan sa kahit anumang hirap o ginhawa. Hinding-hindi siya mag-iisa dahil hinding-hindi ko siya iiwanan. Nang mga sandaling yon ay nakumbinsi ko na nga si Ana na huwag ituloy ang plano niyang pagpapalaglag sa aming anak. Magkahalong saya at kaba ang nangibabaw sa akin ng mga oras na yon. Saya dahil meron ng munting buhay na nabubuo sa sinapupunan ni Ana, na hindi nga po magtatagal ay tatawag na sa akin ng papa. At kaba dahil aaminin ko, Mama Mia, wala pa po akong konkretong plano na nabubuo sa isip ko kung papaano namin ipapaalam sa aming mga magulang ang sitwasyon namin nung mga oras na yon. Naisip po namin na ilihim muna sa aming pamilya. Maging ang mga tao sa opisina ay hindi nakakaalam tungkol sa pagbubuntis ni Ana. Total ay hindi pa naman halata ang kanyang tiyan noon at sigurado na wala din naman pong manghihinala. Pero pagkalipas lang ng ilang buwan ay unti-unti na ring lumalaki ang tiyan ni Ana. Bagay na labis niyang kinatatakutang mangyari. Dahil nga po makakahalata na raw ang kanyang pamilya. Doon na rin kami nagpasya na aminin ang pagbubuntis niya sa aming mga magulang. At tulad ng inaasahan, itinakwil si Ana ng kanyang nanay at tatay. Kabaliktaran naman po ang naging relasyon ng parents ni Ana. Nang naging reaksyon ng parents ni Ana, ang reaksyon ng mga magulang ko. Bagamat nabigla sila ay may pag-aalala, ay nanaig pa rin sa kanilang pagmamahal nila para sa akin bilang kanilang anak.
Sa katunayan, sa bahay ko po dinala si Ana noong pinalaya siya ng parents niya. At di nga po nagtagal ay pinag-resign ko na rin si Ana sa trabaho dahil gusto ko pong ingatan ang ipinagbubuntis niya. Pagkalipas ng 9 na buwan ay isinilang na po ni Ana ang aming healthy and beautiful baby girl. Sobrang saya ko po nung unang beses kong makita ang aming anak. Kamukhang kamukha siya ni Ana. Mula sa magagandang pares ng mga mata, matangos na ilong, at ang pagkamorena ng kanyang kutis. Kasing ganda po ni Ana ang aming unika iha. Kaya lalo po akong nagsikap na magtrabaho noon, Mama Mia. Gusto kong patunayan sa mag-ina ko na gagawin ko ang lahat para sa kanilang dalawa. Na handa akong magsakripisyo bilang kanilang padre de pamilya. Nagdaan ang 2 buwan at mabilis na rin pong lumalaki ang aming baby nang muli ko pong naramdaman ang pagiging malamig at malayo na naman ni Ana sa akin. Mas nadagdagan pa po ang aking pagtataka at pag-aalala dahil napansin kong mas madalas na nakatutok si Ana sa kanyang cellphone kaysa sa intindihin at alagaan ang aming anak. Isang araw, Mama Mia, nasa kwarto kaming dalawa. Papasok pa lang ako noon nung marinig ko na ang iba't ibang ringtone sa kanya. Narinig ko rin na may sunod-sunod na nag-message sa kanya sa messenger. Babe, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ko sa kanya. Tungkol saan naman, babe? Sabi niya habang hindi inaalis ang mga mata niya sa kanyang cellphone. Kaya naman, medyo nainis na rin ako, Mama Mia. Sinabi ko sa kanya kung pwede ba niyang bitawan kahit sandali ang cellphone niya. Naiinis na rin si Ana sa akin at pasigaw na niya akong tinanong kung tungkol saan daw ba ang pag-uusapan namin. Bakit pati pagsa-cellphone daw niya ay pinakikialaman ko. Ang sabi ko ay gusto ko lang siyang makausap. Bakit siya agad nagagalit? Sabi niya sino ba kasi ang hindi magagalit? Ine-estorbo ko raw ang kanyang pagsi-cellphone. Ano daw ba ang gusto kong sabihin sa kanya? Pwede ko naman daw sabihin yon kahit na nagsi-cellphone siya. Kaya naman sa galit ko, Mama Mia, ay kinuha ko at inagaw ko ang cellphone mula sa kanya. Nag-agawan kaming dalawa hanggang sa mahulog na nga ang cellphone sa sahig. Ako pa ang sinisi niya na nahulog ang kanyang cellphone. Para daw kasi akong tanga. Sabi ko bakit naman siya nakipag-agawan? Sabi niya ayaw daw niyang ibigay sa akin ang cellphone niya, Mama Mia. Dahil yung cellphone daw niya ay privacy daw niya yon. Wala daw akong karapatan doon. Bakit daw ang damot-damot ko? Pag si cellphone na nga lang daw, ang libangan niya ay kinokontrabida ko pa. Ano ba kasi raw ang pag-uusapan namin? Doon, Mama Mia, ay huminahon ako at ang sabi ko sa kanya ay huminahon siya. Gusto ko lang sabihin sa kanya ang mga napapansin ko na madalas na siyang nakatutok sa kanyang cellphone. Na nauubos na ang oras niya sa pag-Facebook kaysa sa pag-aalaga ng anak namin. Pero imbes na mag-sorry sa akin dahil sa mga kakulangan niya, Mama Mia, ay ako pa talagang sinisi niya. Letse daw ako. Pwede ko namang sabihin daw yon nang hindi siya binubuwisit. Tsaka ano daw ba ang pakialam ko kung panay ang Facebook niya? Mama Mia, sabi pa niya na aalagaan raw niya ng maayos ang anak namin. Isa pa, wala daw siyang ibang kausap sa Facebook. Nanonood lang daw siya ng mga videos at nagbabasa ng status ng mga dati naming katrabaho. At alam mo kung bakit ko ginagawa yun, Marvin? Kasi sobrang inip na ako dito sa bahay niyo. Namimiss ko na yung buhay ko sa labas. Lalo noong wala pa akong anak. Sabi niya. Doon ay huminahon ako, Mama Mia, at ang sabi ko, wag na naming pagtalunan ng bagay na yon. At bakit naman hindi, Marvin? Total gusto mag-usap tayo, pues pag-usapan natin ang problema. Inip na ako sa 4 na sulok ng kwarto na to. Inip na ako sa pag-aalaga sa anak mong walang ibang ginawa kundi dumede, umiyak at dumumi sa diaper. Nakakarindi na, Marvin, sa totoo lang.
Mama Mia, doon ko naisip na hindi pala talaga masaya si Ana sa kanyang pagiging ina. Sabi niya Mama Mia, totoo ngang hindi siya masaya. Totoo ngang naiisip niya na napag-iiwanan na siya ng iba. At totoo ngang sinisisi niya ako at ang anak namin kung bakit raw dumating kami sa buhay niya. Disin sana ay nag-e-enjoy siya ngayon sa kanyang pagkadalaga. Bakit daw ako nakakalabas? Bakit daw ako pwedeng magliwaliw samantalang siya cellphone na nga lang ipinagdadamot ko pa? Mama Mia, ang sabi ko ay nagtatrabaho ako. Hindi naman ako nagliliwaliw. Nagtatrabaho? Pero di ba last time, nagpaalam ka na sasama ka sa inuman ng mga kaibigan mo? Tapos nung isang araw lang, sabi mo, magbabasketball ka lang kayo. Tapos ako lang ba ang panay cellphone sa atin? Ako lang ba talaga, Marvin? Sino ba yung nagpupuyat kakalaro ng online games ha? Ako ba? Di ba ikaw? Sige sabihin mo sa akin. Sino sa atin ang hindi nag-aalaga ng anak? Palagi mong sinasabi na pagod ka sa trabaho. Pero ako ba kinumusta mo? Buti ka nga, malaya pa rin eh. Buti ka nga nakakapasok pa sa opisina at nagagawa mo pa ang mga bagay na gusto mong gawin. Eh ako, hindi. Sabi niya na umiiyak na noon Mama Mia. Sabi ko hindi ko siya maintindihan. May mga araw lang talaga na hindi niya nahihindian yung iba naming kasamahan dahil tinatawag na raw siyang KJ Mama Mia. Kaya naman daw, nakikipag-usap siya sa mga ito sa chat. Sabi ko wag na niyang iisipin ang mga bagay na yon. Sabi ko mag-focus na lang siya sa anak namin. Sabi ko makakabalik naman siya sa trabaho kapag medyo malaki-laki na ang anak namin. Sabi ko wag na niyang iisipin ang mga bagay na yon para hindi siya lalong magalit at mainis. Pero sabi niya Mama Mia naiinggit daw siya sa dati naming mga kaopisina na nakakapasyal. Kapag nakikita raw niya sa Facebook nila, ang mga status nito ay nasasabi niya na sana kasama din daw siya doon kung wala lang daw siyang responsibilidad sa anak namin. Sobrang sakit na marinig ang mga salitang yun mula kay Ana Mama Mia. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil ni minsan ay hindi ko po naisip na ganun na pala ang nararamdaman niya. Ni minsan ay hindi ko naisip na ganung klaseng pangangailangan pala ang gusto niya. Kaya naman Mama Mia, sinubukan ko po ang lahat para intindihin siya. Nagdoble effort din ako na tulungan siya sa pag-aalaga ng aming anak at sa mga gawaing bahay. Kapag may ekstrang pera ako ay inilalabas ko rin si Ana tulad noong mga panahong nililigawan ko pa lang siya. Nilimitahan ko na rin ang paglabas ko kasama ang aking mga kaibigan. At mas ibinuhos ko na lang ang buong panahon at atensyon ko sa aking mag-ina. Akala ko Mama Mia ay sapat na yun pero hindi pa pala. Dahil paulit-ulit pa rin po kaming nag-aaway ni Ana. At dahil pakiramdam ko ay nababaliwala ang lahat ng efforts ko, kaya hindi ko rin napipigilan minsan na pinapatulan na siya sa aming mga away. Hindi ko na po alam ang gagawin ko Mama Mia. Pakiramdam ko ay unti-unti kaming nagkakalayo sa isa't isa. At unti-unti pong nasisira ang relasyon naming dalawa. Dahil sa pagod at puyat ng pag-aalaga sa aming anak, pagtatrabaho sa opisina at pag-iintindi ng gawaing bahay, ay aminado po ako Mama Mia na nakikipagsagutan na rin ako kay Ana sa tuwing nag-aaway kaming dalawa. Hindi ko na rin po kasi mapigilan dahil sobrang nakakapagod na siya. Paulit-ulit na lang po ang paksa ng aming pagtatalo. Hanggang isang gabi sa gitna ng mainit naming sagutan ni Ana ay pareho na po kaming narindi sa isa't isa. Subalit hindi ko po inasahan ang naging desisyon niya. Mama Mia, aalis na raw siya sa puder namin at iiwan niya sa akin ang aming anak. Nagsusorry pa siya sa anak namin. Sabi niya kailangan niya raw umalis. Alam daw niya na aalagaan ang anak namin dito sa bahay ko.
Sabi pa niya sa anak namin na alam raw niya na aalagaan ito ng tatay niya. Anong ginagawa mo, Ana? Tanong ko sa kanya. Hindi ba halata? Bulag ka ba? Nag-e-empake na ako, Marvin. Ayoko na. Sawang-sawa na akong makipag-away sa'yo. Sawang-sawa na akong intindihin ang makitid mong pag-iisip. Kaya nakapag-desisyon na ako. Iiwan ko na kayo ng anak mo. Nakiusap ako sa kanya, Mama Mia, at ang sabi ko hindi niya pwedeng gawin sa akin yon. Hindi siya pwedeng umalis. Sabi niya, sino raw ba ako para pagbawalan siyang magdesisyon sa buhay niya? Sino daw akong hayop? Wala naman daw akong karapatan na pakialaman ang desisyon niya. Pagod na raw siyang makisama sa akin. Kaya pabayaan ko na lang daw siya, Mama Mia. Doon ay lumambot ako, tumiklop. Halos lumuhod na ako na makiusap sa kanya na kung pwede ay pag-usapan na muna namin ang lahat. Nakatulad ng dati ay naayos naman namin ang aming mga pagtatalo. Na hindi naman kailangang humantong sa hiwalayan. Hindi niya kailangang umalis dahil kailangan namin siya ng anak ko. Pero ang sabi niya, Mama Mia, mas kailangan niya raw ang kanyang sarili. Ipinagpilitan ko na kami lang ng anak niya ang kailangan niya. Pero sabi niya, napaka-selfish ko raw. Kayo lang ng anak ko at ng anak mo ang kailangan ko? Marvin, sobrang selfish mo naman yata. Lahat na lang idinikta mo sa buhay ko. Sinabi ko sa'yo noon, di ba, na hindi pa ako handang maging ina? Pero pinilit mo akong ipagpatuloy ang pagbubuntis ko. Pumayag ako kasi ang akala ko yun ang tama. Natatandaan mo rin ba ang sinabi mo noon sa akin na mag-resign na ako sa trabaho? Para ano? Para pangalagaan ako at ang baby natin, hindi ba? Ang sweet mo ron, sa totoo lang. Pero tinanong mo ba ako kung gusto kong manatili lang sa napaka-boring na pamamahay na ito kaysa sa pumasok sa trabaho? Ano, naisip mo ba yun? Syempre hindi. Kasi palagi mo na lang sinasabi na ginagawa mo yun para sa aming mag-ina. Pero ang totoo, ginagawa mo yun para sa sarili mo, Marvin. Ayaw mong maapakan yung pagkalalaki mo. Gusto mo palaging ikaw ang nasusunod. Ang galing-galing mong magmanipula at magpaikot. Kunwari, responsable kang tao, tulad ng inaakala mo. Pero daig mo pa ang isang mapanlinlang at sinungaling na tao, Marvin. Kaya naman kita iiwan. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko isasama yung anak mo. Sinabi ko sa iyo noon na ayoko pang magkaroon ng anak dahil marami pa akong pangarap sa buhay. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko at marami pa akong gustong maranasan. Lahat ng yun ay hindi ko magagawa kapag kasama ko kayong dalawa. Mama Mia, nakiusap pa ako sa kanya at lumuhod na nagmamakaawa pero hindi niya ako pinakinggan. Tuluyan na nga po siya ang lumisan sa bahay namin at sa buhay namin ng anak ko. Hindi ko na nga po napigilan ang pag-alis ni Ana. Wala na akong nagawa kundi pagmasdan ang unti-unti niyang paglabas sa aming pinto habang karga-karga ko ang aming anak na umiiyak. Nang mga sandaling yon ay hindi ko na rin napigilan ang aking sarili na umiyak. Ni minsan ay hindi ko po naisip na pwedeng magtapos ang aming pag-iibigan ni Ana at sa ganitong klasing paraan pa. Ang sakit, Mama Mia. Sobrang sakit po. Para akong pinagpipiras-piraso. Parang dinudurog ang puso ko. Pero sa kabila ng lahat ay inintindi ko pa rin si Ana. Pinag-isipan ko pong mabuti ang lahat ng mga sinabi niya sa akin. At na-realize ko, Mama Mia, na tama naman siya. Na halos lahat na lang sa buhay niya simula nung magkakilala kaming dalawa ay idinikta ko. Akala ko kasi bilang lalaki ay yun ang tama. Akala ko bilang babae dapat ay sumunod lang sa akin si Ana. Pero mali ako, Mama Mia. Maling-mali po pala yun. Ni minsan ay hindi ko naisip na tanungin siya kung masaya ba talaga siya sa relasyon namin. Sobrang tanga ko kasi hindi ko naisip na nagkukunwari lang pala siya na maayos ang lahat. Matapos kong mapagtanto ang lahat ng yon ay naisip kong bigyan ng space si Ana, Mama Mia. Alam ko na wala siyang ibang pwedeng puntahan kundi ang bahay ng kaniyang mga magulang. Kaya naman nag-decide ako na wag na muna siyang guluhin doon.
Nabigyan ko na muna siya ng pagkakataon para makapagpahinga mula sa amin ng anak niya. Alam ko, Mama Mia, sa puso ko mahal na mahal ko po si Ana. At kahit mahirap na maiwan sa responsibilidad sa pag-aalaga ng aming anak, ay tiniis ko ang lahat ng yon. Hanggang sa lumipas na nga ang ilang araw, umabot pa ng 5 araw bago ako nagpasya na puntahan na si Ana sa bahay nila para kausapin ng maayos at hilinging bumalik na siya sa amin. Alam kong posible kong kaharapin ang galit ng kaniyang mga magulang, ngunit naging handa ako noon, Mama Mia. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako papalpak sa pagkakataong ibinigay niya sa akin. Subalit, Mama Mia, huli na rin pala ang lahat para sa amin. Nasa labas ako noon ng bahay ni na Ana. Kinakalansing ko ang gate at inuuga-uga ko ito, Mama Mia, para pagbuksan niya ako. Tinatawag ko rin siya at nakikiusap akong pagbuksan niya ako. Nakikiusap ako, Mama Mia, nakausapin niya ako dahil kailangan namin siya ng anak namin. Sinabi ko pa na may sakit ang anak namin. Sabi ko kailangan siya ni baby. Ilang beses pa akong sumigaw sa labas pero wala pong sumasagot. Hanggang sa may isang babaeng lumapit sa akin. Ang sabi niya bakit daw kanina pa ako sigaw ng sigaw. Naeestorbo ko raw ang pagsisyesta niya. Ano raw ba ang problema ko? Sabi ko hinahanap ko si Ana. Sabi niya, wala na raw doon si Ana. Mula daw nung itinakwail iyon ng kaniyang mga magulang kasi nagpabuntis sa boyfriend ay hindi na raw yun nakita pa doon sa lugar nila. Mama Mia, tinanong ko siya kung alam ba niya kung nasaan si Ana. Sabi niya, hindi niya raw alam. Hindi raw kasi ito nagpapakita doon at noong nakaraang linggo lang daw ay umalis na ang mga magulang nito para bumalik sa kanilang probinsya. Nilipat na raw ang mga ito ng bahay. Mama Mia, halos gumuho po ang mundo ko nung malaman ko yun. At ang masahol pa, Mama Mia, ay wala akong ka-idea kung saan sila posibleng pumunta. Simula ng araw na iwan kami ni Ana ay hindi na po siya nagparamdam sa amin. Sinubukan ko siyang tawagan o i-text subalit cannot be reached na po ang kanyang cellphone number. Tinanong ko din ang mga kaopisina namin kung may alam ba silang address na pwedeng puntahan ng pamilya ni Ana tulad ng sa syudad o probinsya. Pero lahat sila ay walang alam. Wala din pong masyadong kilala na personal na kaibigan at kamag-anak ni Ana dahil hindi naman siya nagkukwento sa akin noon. Kaya naman nakadagdag pa yun sa problema ko. Sobrang gulong-gulo noon ang isip ko, Mama Mia. Pakiramdam ko po ay tuluyan nang nawala si Ana sa aming mag-ama. Lumipas pang maraming buwan pero nanatiling walang komunikasyon sa pagitan naming dalawa ni Ana. At sa mahabang panahon na yun, ay walang gabing nagdaan na hindi ko iniyakan sa aking pagtulog ang pag-alis niya at pag-iiwan niya sa amin. Sinong mag-aakala na ang kwento ng pag-ibig namin ni Ana na nagsimula sa isang magandang paganaginip ay mauuwi lang pala ang lahat sa bangungot. Siguro nga hindi para sa lahat ng tao ang happy ending, Mama Mia. At lalong hindi para sa aming dalawa ni Ana. Sa ngayon po, Mama Mia, ay mas itinuon ko na lang ang buo kong atensyon, panahon at pagmamahal sa anak naming dalawa ni Ana. Mas nagpursigi po akong magtrabaho at nagdoble sikap rin ako para maalagaan at matustusan ang pangangailangan ng baby namin. Mabuti na lang talaga, Mama Mia, tinutulungan pa rin ako ng aking mga magulang. Sila po ang nag-aalaga kay baby kapag nasa opisina ako. Mahirap na masarap pong maging magulang. Mahirap lalo kapag tulad kong mag-isa lang. At masarap rin naman kasi walang katumbas yung saya na nararamdaman ko kapag nakangiti o tumatawa ang anak ko sa akin. Mama Mia, aaminin ko po, may mga gabi pa rin na sobrang namimiss ko pa rin si Ana. At kapag nararamdaman ko po yun ay sinisisi ko na naman ang sarili ko na ako ang dahilan kung bakit nangyari sa amin ang lahat ng yon.
Mama Mia, minsan pinipilit ko po ang sarili ko na huwag isipin ang mga nangyari sa amin ni Ana. Naituon ko na lang ang buong pagmamahal ko sa anak namin. Pero hindi ko pa rin maiwasan na magsisi, Mama Mia. Paano kaya kung hindi ko siya pinatigil sa kanyang pagtatrabaho? Paano kaya kung sinuportahan ko siya sa lahat ng mga gusto niyang gawin? Kami pa rin kaya hanggang ngayon? Mama Mia, hanggang ngayon ay hindi pa rin po ako tuluyang nakaka-move on. Patuloy pa rin po akong nagpapatali sa nakaraan namin ni Ana. Deep inside, Mama Mia, patuloy pa rin po akong nagdadasal na sana dumating ang araw na balikan kami ni Ana. Alam naman niya kung nasaan kami ng anak namin. Alam niya kung papaano bumalik. Pinagdarasal ko na sana matauhan siya. Na sana maisip niya na bilang isang nanay ay kailangan niya rin ang kanyang anak. Sana po, Mama Mia, kahit papaano ay napangiti ko kayo, napatawa, napaiyak, at na-inspire sa kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon. Hanggang dito na lang po ang sulat ko at maraming salamat po sa show nyo kung sakali mang mapili nyong i-ere itong kwento ko. Lubos na gumagalang, Marvin. Napakahirap talagang mag-keep ng relationship. Napakahirap pong mag-keep ng isang tao. Minsan, kahit ginawa mo na ang lahat, pero sadyang may kulang pa rin. Minsan, kahit sinabi mo na ang mga dapat sabihin, pero sadyang hindi pa rin enough. Siguro nga tama si Marvin. Siguro nga sa bawat pagkakataon na tayo ay may karelasyon, dapat wag nating isipin o wag nating i-assume na masaya sila sa piling natin. Dapat lagi pa rin nating tinatanong kung masaya ba sila. Kung may magagawa pa ba tayo para mas mapasaya sila. Kasi minsan, yung mga maliliit na bagay, yung mga maliliit na tampuhan, yung mga maliliit na inisan, yun po kapag lumaki, yun pa po ang makakasira ng isang magandang pagsasama at ng isang masayang relasyon. Nawa po ay nagustuhan nyo ang kwentong ito ni Marvin. Huwag niyong kalimutan na i-like at i-share ang video na to. Huwag niyo rin kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. And po, may pagbabago po dito sa ating YouTube channel soon. Magsa-shoutout na po tayo. So kung may gusto kayong ipa-shoutout, comment down below at iisa-isahin natin yan. Magsisimula po ako sa video na ito dahil kung babalikan ko pa yung mga past videos, napakahirap na pong gawin. Dito na lang po kayo mag-comment. At simula po January, meron pong malaking pagbabago dito sa ating channel na sana mga pagbabagong magustuhan nyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung may sarili po kayong kwento ng buhay, pwede po kayong mag-email sa akin ng inyong kwento. Nang sa ganun ay kwento nyo naman ang mai-airy natin dito sa ating channel. Mag-email lamang po kayo sa mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw.